tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang Iglesia, o hindi naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang Iglesyang itinalaga sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ng Iglesia, manilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tumutukoy din sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Magpupaglan. Ang pag-aasawa po o ang pagpasok sa buhay na tahimik ay isa sa mga pinakamahalagang desisyon na gagawin ng isang tao sa kanyang buhay. Ito po ay isang desisyon na panghabang buhay ang implikasyon. Ibig sabihin, kapag nagdesisyon ka, talagang
panghabang buhay ito habang ikaw ay nabubuhay. Okay? Sa umaga pong ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang ating po lamang kaninang kababasa sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. Sinasabi po na ang tungkulin ng mga babae. Unang-unang tungkulin ng mga babae, may 2 puntos po doon, magpasakop sa asawa. Okay? Sa verse 22 to 23 ng binasa ko po kanina. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya, Mary Ann, papasakop ka kay Raymart. Okay? Dahil siya yung head of the family. Pangalawang puntos po, igalang ang asawa. Sa last part po ng verse 33 ng Ephesians chapter 5, sinasabi po dito, sa last verse, no? Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Igalang ng mga babae. No? Ang inyong asawa. Okay? Ayan ang mahalagang tungkulin ng babae. Sakop sa asawa, igalang ang asawa. Dito sa buhay pag-aasawa, respeto, pagmahalan ang kailangan para tumagal yung relasyon. Kaya kung minsan may mga pangyayari na hindi tumatagal yung isang relasyon dahil ayaw pasakop ng babae. Kung minsan mayroong itong implikasyon din kapag yung babae ang siyang panganay tapos yung napangasawa ay bunso. Di ba po, pag mga panganay, di ko naman sinasabi mga panganay ay matatapang, mga stricto, no? Kasi pero si Mary Ann naman, hindi naman pang panganay. Si Raymart, hindi rin naman. Kaya, kailangan natin na magpapasakop ang bawat isa sa ito. Okay. Ano naman po ang tungkulin ng mga lalaki? Unang-una, ibigin ang asawa. Okay. Sa verse 25, makikita natin yan. Sa Efeso 5:25, sabi dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inahandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya mga lalaki, kay Mark, ibigin mo si Mary Ann. Isa lang, no? Isa lang ang ibigin mo, huwag dalawa o marami. Okay? Kaya ang problema po ng ating bansa ngayon, marami ang naghihiwalay, marami ang nasira ang pamilya dahil ang lalaki ay marami pong chicks. No? Kahit na may asawa na, ay meron pa rin nililigawan at nagkakaroon pa ng relasyon. Pero sa ating mga Kristiyano, huwag nawang mangyari yun. Pero hindi ko naman sinasabing kanilang mga lalaki. Tama ba mga lalaki? Mga ninong? No? Ang mga babae din po, may mga ilan din, no? Kung hindi man ilan, marami din. Kaya talagang, ano din may problema din, no? Kaya, hindi ibig sabihin mga lalaki lang. Kaya ito ay payo, hindi lang sa lalaki, kundi sa mga babae din. Pero sinasabi lamang dito na ang lalaki talaga kasi ay talagang, in general speaking, ganito yung sitwasyon natin, no? Sa mundo, sa bansa natin.
Kaya, tungkulin po nating mga lalaki na ibigin natin ang ating asawa. At yung isang asawa lang. Isa lang. Okay? Kaya, kay Remark, tumingin ka lang parati kay Merdan. No? Huwag ka nang tumingin sa iba. Sa araw na ito, sa oras na ito, no? Ito na ang simula na. Hindi naman po masama tumingin. Tama rin, hindi rin masama tumingin. Huwag lang titigan. No? At huwag lang magnasa. Kasi pag nagnasa tayo, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Sabi po yan sa banal na kasulatan. Napakasagrado at talagang ang kasalan po ay hindi ito isang biro-biro lang. No? Kundi ito po ay panghabang buhay ang implikasyon. Hindi ito sabihin pag wala na, ayawan na kaagad. Hindi po. Maraming dapat isaalang-alang. Maraming maapektuhan. Okay? Pangalawa, kay Mark, mugulin ng mga lalaki na mahalin ang asawa. Sa verse 28 ng Ephesians chapter 5, sabi dito sa 28, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kung papaano mo minamahal ang iyong sarili, binibihisan, inaalagaan, iniingatan, ganun din ang iparamdam mo kay Mary Ann. Dahil kung mahal mo ang iyong sarili, mahalin mo rin si Mary Ann. Huwag na huwag sasaktan. Magkakaproblema ka. Maging tayo mga lalaki sa BAUSI, Violence Against Women and Children. Kaya hindi ang batas po natin pagdating sa mga kamagaling. Pag na konti mo lang nasagit yan, ay madali ka lang yung makasunod. Kaya mahalin ang asawa. Kahit medyo, alam mo yun, yung salitang salita ng salita. Yung mga babae kasi, nature ng babae yan. Pero hindi ko naman sinabi lahat ng babae ganito po. No? Sa pag-aaral, kailangan magpalabas o lumabas sa kanilang bibig ang 6,000 salita sa isang araw. Gaano karami yun? No? Samantalang ang lalaki ay wala pa sa kalahati. No? Kaya kung minsan yung mga lalaki tahimik lang siya. Kaya may mga sitwasyon na nabuburyong yung lalaki pag yung babae salita ng salita. No? Pero yung lalaki naman kapag hindi naman sumusunod, talagang hindi titigil yan sila ng kasasalita. No? Kasi experience ko dahil may asawa man ako. No? So, hindi ko asawa ko. Kaya mga mahal na kapatid sa Panginoon, para maging matatag, maging matibay ang inyong samahan bilang mag-asawa, lagi niyong punuin ng panalangin, lagi niyong punuin ng pagbabasa ng Biblia, at lagi talaga niyong sikapin sa bawat ito, sa mga bawat gawain sa simbahan ay makakadalo kayo. Kasi kailangan natin magpalakas. Hindi lang sa physical, mas lalo higit sa spiritual. Kaya kung malakas ang spiritual natin, magagawa po ng Panginoon na tayo ay patnubayan, kayo ay patnubayan, no, sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Bilang conclusion po, no, sa mensaheng ito, ay sa Panginoon, ang pag-aasawa ay hanggang nabubuhay kayo sa mundong ito. Kayo lang. Kayong talagang lang dalawa, no? Habang nabubuhay. Yung mga kawayan, wag nang papalumukin ng araw. Kailangan magbatik na. Hindi naman may iwasan yan. May remark, ganyan. At makikita niyo pa yung mga ibang maranasan nyo sa buhay ng asawa. Kasi kung papakahabaan natin yung
yung mga mensahe ito ay magtatagal ko tayo. So, along the way ng inyong pagsasama, makikita nyo ayaw lang sa atin ng Panginoon magpasakop sa isa't isa at patuloy na ang Diyos ang maging sentro ng inyong relasyon. Nag-aumabot na sa ating lahat ay salamat. Okay, pwede ko bang patayuin ang mga magulang limitaan? Matayo ang para po sa katiran ng lahat, ang tumatayong tatay po ay tayo. Wala na ang tatay po. Okay? Ang isasagot nila po sa akin ay opo, Pastor. Sino po ang nagbibigay ng pahintulot at pagpapala kay Mary Ann Gaan upang pakasal kay Raymar Serna? Pwede ba may mic sila? Kaya ng mga pakilaksan niyo po yung mga sagot niyo ng kami po, Pastor, o opo, Pastor? Okay. Wala na bang habol para tumutol sa kasalang ito? Mayroon pa dyan? Wala na? Okay. Maraming salamat mga kapatid. Okay, ito kayo. Tawag kayo. Yung best man, hawakan yung mic para susunod kayo sa aming sasabihin. Mauna ka muna rin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Kay Mary Ann. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Sana po yung may dala ng singsing.
Ang mga singsing na ito po ay panlabas at physical na simbolo ng isang spiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sinisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog. Nagpapahiwatig ng ating pag-ibig o pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamagitan ninyo. Sunod ka remark habang sinusunod mo. Tignan. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Napapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gamitin mo ang pangalan. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Napapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung may dala po ng belo, salamat. Ang belo po ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan nito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Sino po yung may hawak ng belo? Ng cordon. Ang cordon.
Ang kordon naman po ay sagisag ng isang relasyong walang patid. At tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanpaman bilang mag-asawa. Yung may dala dapat po tayo sa pagsisindi ng pamilya. At silang dalawa po ay magiging isa. Ang pahayag po ng banal na kasulatan, ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ng mga pagsisindi niya. May pagkakataon po sa buhay ni Mary Ann, siya po yung malakas. Kaya siya yung may kala ng ilawan. Okay? At may mga pagkakataon din, po na mahina ang babae. At ang lalaki po, ang siyang malakas. No? Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas yung babae. Siyempre yung lalaki din po ang may pagkakataon na malakas. At naman yung panghina na mayroon si Mary Ann, ni Mark, ayuhan mo siya, panalangin, at pag-usapan niya yung mga bagay na dapat mo pag-usapan para sa buhay po ng asawa, hindi lamang isa sa kanila ay nanghina. Kung minsan may pagkakataon na pareho po silang nanghihina. Sino po ang makakatugon sa kanila pong mga kahilaan? No? Unang-unang lalapitan nila, siyempre, itong ilaw po sa gitna, ito po ang tumatayo na si Jesucristo. Siyempre, mga ninong at ninang na nandiyan din. Yung mga ninong at ninang, siyempre po, may mga pagkakataon na hindi pong inaanak, sila po ay nanghihina. Lalapit at lalapit po yan sa inyo. No? Pero unahin yung unang lapitan ang Panginoon. Okay? Para magkaroon kayo ng kalakasan. Huwag po kayong mga ninong at ninang natatakot kung lalapitan po kayo ng inyong inaanak. Kaya po kayo kinuha nila dahil sa oras na sila po ay may problema, lalapit po sila at payuhan niyo po sila. No? Pero minsan maganda rin ng papayo na kung mayroon nilang, for example, pakita lang po, na kailangan po sila, no? May sakit ang kanilang anak, o isa sa kanila ay may sakit, kailangan po nila ng mag-meditation. No? Siyempre, ikaw, naninong, kung mayroon din lamang iabot, ay iabot mo po. Kasi, ang ating pong panalangin ay may kasama dapat talagang gawa yan. No? Na hindi lang naawa ka, ipapanalangin mo sila, kailangan din kahit pa paano po ay bumunot din sa bulsa. Amin ba mga liwat nila? Huwag po kayong natakot. Blessing yan yung pagtulong. Amen? Ganun din po mga pastor, hindi lang sa nakaling mananalangin, sa mga may sakit. Kung mayroon kami, bakit hindi po kami magbigay ang bili ng gamot? Kasi yung gamot instrumento ng Diyos yun para gumaling ang karamdaman. Maging sila po, sa panahon na nangangailangan po sila. Siyempre, ang immediate talaga, bukod sa mga magulang na nandito, ang pangalawang magulang, mga ninong at ninang. Mas nagiging gwapo ang mga ninong kapag nilalapitan ng kanilang mga inaanak. Tama ba?
yung mga babae din po, yung mga ninang, pag pinagitan ko kayo, diba? Talaga namang ino-honor ako ng aking mga inaanak. Ako po, personally, gusto ko na nilalapitan ako. Magaan sa akin para tumulong. Kung may maitutulong lang. Sa prayer, sa financial, sa advice. No? Kasi kinikilala po nila tayo at kaya nila kinikilala nila bilang kanila pong mga pangalawang magulang. Hiling ko po na lumapit ang mga magulang kay Mark at kay Mary Ann. Hindi po ang mga tinang. Dito po kayo lahat sa mga at yung naiiwan po, dyan. Lapit po kayo, sige po. Yan. Yan po yung mga nakikising, magagaling na mga ninong at ninang, mga gwapo at mga maganda. Pwede pong humarap kayo sa inyong inanak. Itaas po yung inyong kanang kamay at ipapalaga po natin sila sa Panginoon. Yung mga nandiyan po sa likod, pakitaas natin po ang inyong mga kamay. Okay? Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinuko. Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong Diyos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob ng pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila, tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mong ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw upang lalong kanilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat. Ang magulang, mga ilang pinang, maraming salamat. Bilang mapangyagan ko sa araw na ito, ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungan ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa kanal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, tama ko, at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Raymark Serna at si Mary Ann Gaan Serna ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ninuman. Raymark Serna, Mary Ann Serna, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. Ipinapakilala ko po sa inyo, mga mahal na kapatid, mga ninong at ninang, mga abay, mga narinig po sa simbahan ito. Ipinapakilala ko po sa inyo ang bagong mag-asawa. Okay? Mga kapatid at mga kaibigan,
Kung karangalan kong ipinakikilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoong Raymark Serna at Mary Ann Serna, na ngayon ay maaari mo nang agkan ang iyong asawa. Medyo matagal ba? Ito sa akin na yun. Hindi makita. May palakpak po ang lahat. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayon naman po, tatawagin ko lang ating wedding coordinator, ating pangirahay, si Spur, para po sa ating pong tutorial. At after po ng tutorial, magre-recessional po tayo. Maraming salamat. Tinatawagan po ang best man at maid of honor. Pakipalipat po muna yung mga parents sa upuan para ma-clear po natin itong harapan para sa picture committee. Na? Together with their parents po. Parents po muna na lalaki.
Raymark and Mary Ann. Ito na yung kinita niyo sa kasal. Sana ay magamit niyo bilang puhunan at mapalago dito. Okay, picture. Dito kayo man, dito ka man. Okay, siyempre, unahin natin yung ina ni Mary Ann. Ate Tini, naku, iyakan portion talaga ito ngayon. Ate Tini, dali na. Yang magbigay ka na madamdaming mensahe para sa iyong kapatid. Doon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa akin lamang pong mensahe po sa aking kapatid sana ang inyong pagmamahalan ay panghabang buhay. Dahil yan ang inyong sinumpaan sa ating simbahan. At ang narikom yung pera, sana'y gamitin nyo sa tama at sa kinabukasan ng inyong magiging anak. At magandang hapon pong muli sa ating mga bisita, sa kami mong mga nandito ngayon na nagtulong. Ako po'y nagpapasalamat sa aking pong mga tsuhin, tsahin, mga pinsan, kaibigan, at sa lahat-lahat na po ng mga kaibigan namin dito na sila man po ay nanggaling pa sa medyo may kalayuan, pero nakaabot po sila rito para tumulong po sa amin. Yun naman po at maraming salamat. Ayan, maganda mensahe ni ng kuya. Siyempre naman yung nanay. Pakibigay nga yung religiyan. Ate Tini, ganyan lang talaga. Magbigay ka ng mensahe. Ako nagpapasalamat sa ating lahat ang tumulong sa aking anak na Mary Ann. Sana ay palago nila ang kanilang pira. At sana to si Mary Ann, sana habang buhay ang inyong pagmamahal. At saka talagang alam ko naman na ikaw talaga mabait na maging manugang ko. Yan lang po. Laban lang tayo nga ni Raymark. Sunod, unahin muna natin yung magulang ni Raymark, si Nanay Merna. Naku, baka mag-iyak yun ito. Naku, ito kaya sinasabi ko iyakan portion talaga to. O, sige ganyan. Tuwa lang po yan, tuwa. Lahat ko pa siya. Sige lang, ilabas niyo po yung dapat niyong ilabas at mensahe para sa inyong mga anak. Magandang hapon po sa lahat at marami pong salamat sa lahat ng tumulong sa amin dito na may raos po aming kasal ng aking anak pati sa aking manuga. Salamat po at yun lang. Parang pa-beauty contents kulangan, that's all. Sunod po siyempre ang inaabangan natin yung tatay naman ni Tuto, si Kuya Randy. Magandang hapon sa lahat ng mga tumulong at nagmalasakit sa kasal ni Raymark. Pasensya na po kayo dahil ito lamang po ang aming nakakayanan at sana sa muli po kung sakali na mayroon din pong okasyon dito, ako po'y sumasaludo sa inyo dahil sa inyong pagkakaisa. Ang masabi ko lamang po, sana si Toto, Toto kasi ang palayo niyan. Sana magkaunawaan sila sa lahat ng bagay. Kung sila man ay mayroong hindi pinagkakaunawaan, sana pag-usapan. Hindi baling bubugin mo sa romansa ang iyong asawa, wag lang bugbog sa kamao. Ako mismo ang makakalaban niya. O, sa totoo lang. Dahil sa mga magulang ko ay hindi ko pinagisnan na ang aking ina ay binugbog.
kahit na yan ay hindi ko tunay na anak ang kanyang asawa, kapag yan ay kanyang pinalapatan ng kamay, ako mismo ang makakalaban niya. At ang sabi, isa lang daw ang dapat mahalin, no? Nang habang buhay. Pero, si Solomon ay 1,000 asawa. Di ba? Hindi ba daw dagdagan, huwag lang bawasan. Joke lang, no? At si Magdalena ay napakaraming asawa. Ngunit naging santa. No? Kaya, joke lang yun, joke. Kaya ang sabi ko lang, bilin ko lang dito, ingatan niyang mabuti ang kanyang asawa. Ang asawa ay minamahal, hindi binubugbog. No? At isa pa, may batas tayo ngayon. Pwede kang makulong kung ang babae ay umayon lang. Hindi kagaya ng aking anak, binugbog na, umayon pa sa bumugbog. Yan lang ang aking pakiusap, ano? At maraming salamat sa inyong lahat. Ala, talagang na-relate ni Kuya Randy yung kanyang pangyayari ng anak niya. Pass is pass na yan. Sunod po, unahin natin si Mary Ann. Mary Ann, ingan ka namin na mensahe yung dapat mong pasalamatan. Ito na yung pagkakataon mo. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa tumulong po sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin mabubuo itong bulwagan na ito. Lalo-lalo dun sa pinsan ko na si Unyot. Malaking tulong po yun sa amin. Dahil sa busy si Toto magpatubig, siya po yung nagkorte po lahat ng ito. Kaya nabuo po yung damara. Kaya Unyot, maraming salamat sa iyo. At saka kay Auntie Marites na magkahapon pa hanggang ngayon, walang tulog. Hindi ko makain, Ante. Maraming salamat. Kay Auntie Seria, hindi ko na po kayo isa-isahin dahil hindi ko na kayo halos nakikita. Pero maraming salamat po, lalo na po kay Auntie Hernane, na halos kagabi ay lasing siya. Pero naluto niya po lahat ng ating makakain kaninang tanghalian. Maraming salamat po sa lahat. Kila Tita Ana, kila Tito Ruel, sila po yung gumagabay po sa amin at tumulong. Maraming salamat po. At sa mga pinsan ko dyan, hindi ko na kayo isa-isahin. Talagang maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo at sa pagtutulong sa isa't isa na ito, hindi po talaga mabubuo yung kasalang ito. Kala Kuya Bernie na nagpapasalamat ako dahil sila na rin po yung nag-decorate. Maraming salamat. At ito lamang po. Ayan, kasi minsan ang bagay natin, nakikilala lang natin sa pinansyal. Ay hindi natin nakikita ang pisikal. Yan, lahat pinasalamatan niya. Yan ang gusto ko sa tao, marunong tumanaw ng utang na loob. Okay, ang pinali, ang maging aligay ng kanyang tahanan. Si Raymark. Raymark, pasalamatan mo na dapat mong pasalamatan. Pasensyahan niyo pang medyo pause lang aking boses ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga aking mga kaibigan na tumulong, lalong-lalo na yung aking mga kabayawan. Isa po silang malaki po ako nagpapasalamat sa kanila at sila po ay nakiisa po sa akin. At po ako ay nag-iisa lang dito, hindi po nila ako pinabayaan. Maraming salamat din kay Paring Unyot, ay talagang siya nag-volunteer na i-kurti namin yung gagawin damaran na ito. Kundi dahil po sa kanya ay hindi po namin nabuo at nakumplito ang mga materialis po nito. At maraming salamat din po sa mga nagluto at yung mga naghugas ng mga plato. Thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nag-sponsor, ng mga pinansyal, mga spiritual man po yan. At lubos po kong pinapasalamatan at lalong higit na po ang ating MC na si Kagawad sa Sidsid, talagang 24 oras na tumutok talaga dito sa akin. At talagang dinupad niya talaga yung kanyang pangako na 24/7 na siya ay wala daw tulugan. Ay lubos po na po salamat po dyan, lalong higit na po si Tita. Talaga pong sinuportahan po nila ako
mula nung ako'y dumating po dito at hanggang sa ngayon. Sana po wag po kayo manawa sa akin na sumuporta at magabay po sa mga kung ano man po. At maraming salamat po muli sa inyong lahat at lalong higit na po sa mga abay na nakiisa po sa akin at hindi po nila ako nabigo na hindi po sila mag-attend sa akin. Ginawan po nila ng paraan na sila po ay mag-attend. Kala ko nga po hindi na po sila mag-attend At lalong higit na po sa ako'y nagpapasalamat sa aking mga magulang na kahit medyo po mahirap ang aming buhay, sila po ay sinuportahan po nila ako ng lubos, hindi po nila ako pinabayaan. At kahit po nagkaroon kami po ng medyo hindi po pagkaunawaan ay natapos naman po yun ano na lang po yung puso. Lubos po ako nagpapasalamat sa aking tatay, talagang supported po sa akin, lalong higit na po sa aking nanay at sa aking bayaw na narilito. At lalong higit na sa aking mga kapatid. At po wala po silang financial na inaambag sa akin, sila po ay nagsuporta naman po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapitbahay na nakiisa at nagsaksi ng aking pagdiliwang ng kasalan pong ito. Lubos po nagpapasalamat muli sa inyong lahat at magandang hapon po at lalong higit salamat sa ating Panginoong Diyos. Wow! Ang galing naman ang mensahe ni Remar. Happy birthday for tomorrow. Yan ang tayan ng nagpapakasal at bagong kasal. Lahat ay ngayon happy birthday today. Maraming salamat Tuto sa magandang mong mensahe. Ilang taon ka na, Iho? 28 po. 28. Yan. Ngayon daw, dire-diretso handa. Okay, mayroon bang pasalamatan? Tama lang ang pakasal din. Salamat din sa akin, kaibigan pala si Angel kahit alam kong busy yan naunawa ako naman yan. Ay hindi lang sa akin ng mga preparation ng aking pangailangan. Si Nanay Pasyon nakatingin sa iyo, hindi mo pa pinasalamatan. Ito ko yung aking mga mata, hindi ko po na po si Nanay Pasyon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Kaya pa yan. Talagang itinuring niyo pa ako na pangalawang anak. Kaya pa yan. Ay matagal pa ako kailan Nanay Pasko na nagtira kaya talagang hindi po nila ako pinabayaan kahit malayo po ang